In leadership and worship, hindi madali ang journey. Minsan napapagod tayo, nawawalan ng motivation, o parang walang nangyayaring resulta kahit nagbibigay tayo ng buong puso sa ministry. Pero sa Luke 18, 1-8, pinaalalahanan tayo ni Jesus na always pray and not give up. Ito yung kwento ng persistent widow, isang babaeng kahit paulit-ulit siyang tinatanggihan ng judge, hindi siya sumuko hanggang sa makuha niya ang hustisya. Kung ang isang unjust judge nga napilit ng persistence, how much more si God who is loving, just, and all-powerful? Bilang worship leaders, call tayo to lead people closer to God. Hindi lang ito about singing or playing instruments, it's a sacred responsibility. Kaya dapat may persistence tayo, maging persistent sa panalangin, sa paghahanap ng kalooban ng Diyos, at sa pag-lead sa worship, kahit minsan walang immediate na result. Hindi porke walang nakikitang pagbabago, wala nang ginagawa si Lord. He is always working behind the scenes. One way to stay persistent is to build a daily habit of prayer and reading the Word. Kapag araw-araw tayong kumakapit sa presence ni Lord, naaalala natin na siya yung source ng power natin. Napapaalala rin na worth it ang pagpupursige dahil naririnig niya ang bawat prayer natin, even the silent ones. Another way is by staying focused on our purpose. Bakit ba tayo naglilingkod? Hindi para sumikat, hindi para magmukhang perfect sa stage, kundi para i-lead ang mga tao sa tunay na pagsamba kay God. Kapag bumalik tayo sa purpose na yan, mas nagiging malinaw na ang persistence natin ay hindi sayang. God sees every effort, every prayer, every tear, and He rewards those who remain faithful. So habang nagpapatuloy tayo sa worship ministry, alalahanin natin, it's not about us. Tayo ay vessels lang. Si God ang center, siya ang reason, siya ang tumatanggap ng glory. Kaya magtiwala tayo sa sovereignty at power niya. Let's keep going, keep praying, keep worshiping, kahit mahirap, kahit tahimik, kahit parang walang nangyayari. Because in God's perfect time, persistence will bear fruit. Let's pray. Lord, teach us to be persistent in our walk with you. Tulungan mo kaming manatiling matatag sa panalangin at sa paghahanap ng kalooban mo. Keep our hearts focused on leading others to worship you. Salamat dahil naririnig mo kami at sumasagot ka sa tamang panahon. In Jesus' name, Amen.